Pwede. Hindi naman energy war talaga, no? Talagang classic war. Pero ang maapektuhan dito, of course, yung energy supply sa Middle East, and of course, apektado yung energy supply ng buong mundo, no, kung mangyayari ito. Nung nangyari sa Iran-Iraq war, yung energy war involved talaga, inaatake mo yung mga tankers na nagdadala ng langis at tinitira mo yung mga oil depot, mga port din na kumbaga doon nanggagaling ang langis. Ginamit yung langis as a weapon. To. Ito yung nangyari noong 1973, no? Nung height nung tinatawag nating Yom Kippur War, no? Laban ng Israel laban sa mga Arab countries, Egypt, Syria, no? Jordan, tinulungan sila ng Estados Unidos. In a way, magiging indikasyon to na sumusuko na yung rehimen ng Iran o yung Islamic Republic. So kumbaga pagtaas to ng bandilang puti pag pumayag ang Islamic Republic doon sa ultimatum ni President Donald Trump na buksan na yung Strait of Hormuz without any condition. So sa tingin ko medyo malabo mangyari to, no, kasi naapektuhan talaga sila. Magkakaroon talaga ng escalation, no? Talagang titindi, and of course titindi rin yung reaction ng Amerika bukod sa threat ni Donald Trump na atakihin yung power plant ng Iran. Lumalapit na rin, papalapit na rin yung dalawang convoys, no, ng na tinatawag nilang Marine Expeditionary Unit. Nandun yung kuryente nila, yung source ng energy na importante yung energy nila, no? Una sa paggamit sa bahay at lalo na, no, paggamit ng tinatawag natin desalinization. Plato pa rin yan, hindi rin ganun karami yung tubig nila, gumagamit din sila ng tubig dagat
para i-desalinize, no? So importante rin. And of course, kailangan rin yung kuryente nila para sa pag-pump ng langis. Tinatap na rin ng Estados Unidos yung mga reserve niyang oil na hindi natatap sa Alaska, tsaka even Canada. Of course, nandiyan pa rin yung Russian oil na hindi pa rin under sanction na pwede na rin pumasok. Pinayagan ng Estados Unidos na pumasok yung Russian oil do sa pandaigdigan merkado. Tapos din yan yung Iranian oil na nailabas ng Iran, hanggang ngayon lumalabas pa rin yan. Pinayagan na ng Estados Unidos na pwedeng bumili yung mga bansa doon sa Iranian oil, no? Unang-una yung petroleum products. Tataas yan. Talagang let's expect the worst, but let's hope for the best na eventually there will be a market adjustment, no? Pero this is something that we would have to face. Hindi na yan dadating sa dati na 55 or what. Talagang mataas na yan. Probably tignan natin to as an opportunity. No, tataas talaga ang presyo na langis. Kung medyo magkakaroon ng ceasefire, bababa yan. Pero walang assurance na hindi magkakaroon ng gulo ulit. So, ito rin yung kinakatakot ng mga Arab countries, no? Na eventually, pag talagang nakikita ng buong mundo na napaka-vulnerable, napaka-volatile yung presyo ng langis, it's probably high time that we move away from what we call yung petroleum-based source of energy, no? To renewables, no? Nandyan yung solar energy, nandyan yung geothermal